Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Miyerkules. Ilang lugar sa Metro Manila binaha dahil sa tuloy-tuloy na ulan mula pa kagabi. Pero wala namang bagyo. Kaso ng Mpox sa bansa umakyat na sa 5. Pinakahuling mga biktima, isang babae mula sa Metro Manila at isang menor de edad mula sa lalawigan. Sa kabila ng protection order ng korte sa mga kasapi ng Kingdom of Jesus Christ, mga pulis sa Davao City hindi raw magpapatinag sa paghahalughog sa compound dahil sa tiwalang may secret bunker doon. Si Pastor Apollo Kibuloy, ang update ihahatid live. Pangulong Bongbong Marcos, tukoy na raw ang mga tauhang sisibakin sa Bureau of Immigration dahil sa pakikipagkuntsabahan sa tumakas na ex-mayor na si Alice Guo. At bago magpasiklab sa inaabangang teleseryeng Lavender Fields, Janine Gutierrez, i-represent muna ang Pilipinas sa prestihiyosong Venice Film Festival. Balitang mainit-init pa! Balita Pilipinas. Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Binaha ang ilang lugar sa Metro Manila dahil sa magdamag na pag-ulang dulot ng habagat. Naapektuhan din nito ang mga kalse o mga klase sa NCR. Magbabalita si Hannibal Talete. Umabot ng hanggang dibdib ang baha sa bahaging ito ng NS Amoranto sa Quezon City dahil sa pag-ulan madaling araw kanina. Ang sasakyang ito, sinubukang suungin ng baha pero napaatras rin. Nang lumiwanag, tumambad sa mga residente ang sandamukal na basura sa kahabaan ng Maria Clara Street. Si Aling Ofelia, winalisan agad at binuhusan ng tubig ang harap ng bahay nila. Si Mang Arnel naman, kasama ang mga kapitbahay sa paglilinis. Ang hiling nila, sana raw hakutin agad ng barangay ang basura dahil noong nakaraang bagyong Karina ay naipon ng ilang araw ang mga basura. 3 sasakyan ang nagkarambola sa intersection ng Viluna at East Avenue sa Quezon City mag-alas 4 ng madaling araw kanina. Sa kasagsagan ng pag-ulan, sumalpok kasi ang motorsiklo sa 2 kotse na sinusundan nito. Nakahiga pa ang rider habang nakasalampak sa kalsada ang angkas nito matapos silang tumilapon. Durog ang harapan ng motorsiklo dahil sa lakas na pagkakasalpok. Babae ang angkas na kuan ng mobit. Nabangga sila doon sa kuan tapos na tumba. Ayun, nakuan sila sa nagtalsikan yung mga helmet nila. Kwento naman ng may-ari ng nabanggang kotse. Beating the red light umano ang driver ng motorsiklo. Pinilit niya yung stoplight na naka-stop na siya, hinto na pula na, pinilit niya. Agad namang responde ang rescuer ng QC DRRMO. Kapwa pananakit ng binti ang iniinda ng rider at angkas nito. Nagdulot naman ng aksidente ng pagbibigat ng daloy ng trapiko sa kahabaan ng East Avenue. Dahil din sa pag-ulan simula kagabi, umabot ng gutter deep ang baha sa Taft Avenue, malapit sa UN Avenue at sa may tapat ng Philippine General Hospital sa Maynila. Ganon din sa bahagi ng Espanya Boulevard, partikular sa intersection ng De La Fuente Street. Ayon sa DepEd, maliban sa Makati ay kanselado ang lahat ng klase sa Metro Manila dahil sa malakas na ulang dulot ng habagat. Suspendido rin ang number coding ayon sa MMDA. Ako si Hannibal Talete para sa 1PH. Mas mabilis nang mapupuntahan ngayon ang Bantayan Island sa Cebu. Yan ang balitang dako. Hatid sa atin ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Ayon to Terry, simulan na kaninang umaga ang inaugural commercial flight mula sa Mactan City International Airport patungo sa isa sa paboritong tourist destination dito sa Cebu, ang Bantayan Island. Kasama tayo sa nakasakay kanina sa unang commercial flight mula sa Mactan Island sa loob ng 26 minutes ay nasa bayan ng Santa Pinas tayo sa Bantayan Island. Baguhan Airlines ang nagtatakbo nito sa pinamalaan ito ng kooperatiba sa mga piloto sa halagang 888 pesos. Para sa kalaman ng mga kapatid natin, Sheriff, ito kasi Bantayan Airport ay ginagamit lang noon para sa mga skydiving activities ng mga turista bago pilalapad ang nagtudupo sa government ng hanggang 1.8 kilometers ng runway para makapag-landing ang malalambing ng plano. Kasi 6 na oras noon ang biyahe galing
papuntang Bantayan Island, kasama na dito ang 4 na oras na landing na ferry papuntang San Romeo Port at 2 oras na ferry nga papuntang Bantayan. Pero dinarayo pa rin ito ng mga turista dahil sa White Sand Beach at mayamang lang ang dagat kasi ang mga lumang simbahan ng kultura at pinag-mix ng Cebuano, Waray at Ilonggo. Wala pang airport ang mga turista ay dadag sa 50,000 sa weekdays at 6,000 naman tuwing weekdays. At dito, pinag-aralan na rin ang pagkakaroon ng commercial flight sa Maynila diretso na sa Bantayan Island. Hindi na sasama sa traffic sa Metro Cebu. So, pinang atong balitang dalit sa iyo. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Nanindigan ng PNP na hindi ititigil ang paghahanap sa wanted na si Pastor Apollo Kibuloy kahit nakakuha ng protection order sa korte ang mga miyembro ng kanyang simbahan. Magbabalita si Bril Montalvo. Bit-bit ang temporary protection order ng Davao RTC Branch 15. Hinarap ng abogado ng Kingdom of Jesus Christ ang mga pulis na nagbabantay sa harap ng kanilang compound sa Davao City nitong Martes. Pwede na po kayong umalis. Yun po ang order ng korte. Pero naging mainit muna ang pagtatalo nila Police Brigadier General Nicolas Torre III sa interpretation ng utos ng korte. As we can see it in the protection order, never it is mentioned that the police stopped the implementation of the warrant of arrest against fugitive Kibuloy, and never was it mentioned that we will vacate the premises. Giit ng pulis, walang utos ang korte na iwanan na nila ang KOJC. May clarificatory petition pa rin daw sila DILG sa korte tungkol sa utos nito sa PNP. Kaya tuloy pa rin ang pagbabantay ng mga pulis sa entrada ng Jose Maria College para sa paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. Kinagabihan, mga miyembro naman ng KOJC at ilang media ang nagkaroon ng tensyon. Nagsisigaw kayo ng ibigay sa KOJC. Diba? Nagsisigaw kayo tulong sa media. Ngayon at nandito kami, sinisigawan nyo kami ang bayan. Hindi rin nakaligtas maging ang sasakyan ng government-owned media outlet na PTV matapos ding harasin ang mga crew nito. Agad namang nagpa-blatter sa buhangin PNP ng Davao City Police ang mga napagdiskitahang media personnel. Agad namang humingi ng paumanhin ang legal counsel ng KOJC na si Attorney Israelito Torion. Sorry sa mga ginawa po ng ibang members po ng KOJC. Dala lang po yun ng bugso ng damdamin. Kasi akala kasi nila kung magtingin kasi sila sa ibang news outfit kasi, yung angling din kasi ng news medyo iba talaga, no? Medyo bias din talaga sa tingin ko. Kung si Pangulong Bongbong Marcos naman ang tatanungin, wala siyang nakikitang paglabag kung maraming pulis na naghahanap kay Kibuloy. Meron bang human rights violation kung maraming pulis? I don't think so. The only way to maintain the peace is to make sure that the area is safe and is secure. And considering this is a 30-hectare compound, kailangan mo talaga ng maraming tao. Giit ng Pangulo, hindi rin armado ang mga pulis na pumasok sa KOJC compound. Binigyang diin niyang hindi rin pamumulitika ang aksyon ng mga pulis. Pero ang tanong niya, bakit hindi na lang sumuko si Kibuloy na may warrant of arrest sa kasong sexual abuse at human trafficking? Hindi ko nga maintindihan kung bakit dinadamay ni Kibuloy ang mga tauhan niya. Kasi sinasabak niya yung mga tauhan niya. Wala namang kasalanan niya mga yan. Sa huli, nauunawaan naman daw ni PBBM ang pahayag ng supporters ni Kibuloy. Pero simple lang naman daw ang mandatong pinapatupad ng mga pulis ang mai-serve ang arrest warrant laban sa pastor. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5. Sa puntong ito magkakausap natin si Police Brigadier General Roderick Augustus Alba, ang Acting Director for Police Community Relations. Magandang tanghali po sa inyo, Brigadier General. Magandang tanghali, Cheryl, at sa ating tagapanood at tagapakinig.
Apo. Sir, nagkalituhan po dito sa temporary protection order na inilabas ng korte. Ang akala po kasi ng KOJC members ay aalis na ang mga pulis sa KOJC compound. May clarification na po ba rito? Unang-una muna, Cheryl, we acknowledge yung temporary protection order na binigay ng ating court, particularly yung RTC Branch 15. Ngayon, it's important na ma-clarify nga natin, tama kayo, on the TPO, because sa appreciation ng ating mga lawyers dito, it does not hinder the enforcement of unlawful arrest warrant issued against yung subject ng ating warrant. In fact, Cheryl, it was affirmed by the Supreme Court na yung order na ito does not inhibit or obstruct yung PNP's duty na ma-serve natin yung warrant. So, along that line, ay pinapatupad naman po natin with highest respect, respect to legal procedures and human rights yung pag-implement natin ng warrants of arrest. So, the guidance ng ating PNP is for personnel to stay on hold doon sa area until we reach our objective. Okay. Ano na po ang update, Brigadier General, dito dun nga sa hinahanap na secret door papunta po dun sa posibleng kinaroroonan po ni Pastor Apollo Quiboloy. Ang nakuha po namin sa aming correspondent na si Gretchen Ho ay nag-uusap na daw po ang KOJC through the lawyer at ang PNP na kailangan ituro or kung worst comes to worst ay kakailanganing pasabugin daw po yung that particular area kung saan nakikita na may heartbeat po. Well, Cheryl, I have no information sa pag-uusap nila. Okay. But ang masasabi na natin dito is that under the rules of court, particularly yung implementation of warrant of arrest, ay ang ating personnel na implement ng warrant of arrest authorized if they have the reasonable ground to believe na nandun yung ating subject. So they can do things or actions that they have the right to break into building or enclosure na to make that arrest. As long that they have the reasonable ground to believe. And pag na-refuse dito talaga mag-admit, talagang he has to impose their authority to implement the warrant of arrest. Base po dun sa ginagamit ninyong ground penetrating radar, tukoy na rin yung pinaka-building mismo, facility, kung saan po pinaniniwala ang nakakita nga po ng heartbeat. Yes. Opo. Well, itong technology na ito is just part of the means na ginagamit ng PNP. We do not actually totally rely dito lang sa technology na may dudulot na tulong sa ating Philippine National Police. But we also rely on intelligence information. At ito'y pinangunahan ng ating task force commander, si Del Torre on the ground. And he will be the one deciding what to do next. And for day 5, tuloy-tuloy naman po ang pag-search and implement ng ating itong warrants of arrest natin. Brigadier General Alba, para lang po mas magkaroon ng clearer pictures po yung ating mga kababayan, how reliable po ba itong ground penetrating radar? Gaano po ito ka-high-tech? Yeah. We talked to some technicians actually kagabi, and they explicitly explain na very accurate po ito. There are certain meters below ground na mag-detect talaga yung heartbeat, halimbawa ng human being living underground. Ganun po ka-accurate yung instrument po na ito. Kung sakali man po na hindi maging maayos yung negotiation, walang makapagturo kung saan posible po yung pinto or yung pasukan nitong bunker na sinasabi, ay kakailanganin pa po ba ninyo kumuha ng court order para kung sakaling worst comes to worst ay kailangan na po itong pasabugin? Or pwede na po talaga yung gawin ng PNP? Yun nga lamang po ay talagang
maximum tolerance po talaga ang ating pinaiiral. Yes. Sabi ko nga, Cheryl, no, tuloy-tuloy yung operation ng ating kapulisan on the ground. And we will leave that to our legal luminaries sa team namin sa PNP. But as of now, we're still focused on the job, looking for this sinasabi nating doors, secret doors leading to sinasabing bunker. So doon na muna tayo, we cannot speculate on anything what will happen next. It's important, right now we are focused on the job. Alright, marami pong salamat, Police Brigadier General Roderick Augustus Alba, ang Acting Director for Police Community Relations. Magandang hapon po. Umakyat na sa 5 ang active cases ng Mpox sa bansa. 26 years old na babae na taga-NCR ang isa sa pinakabagong pasyente. Una siyang nakitaan ng sintomas noong August 20 nang tubuan ng rashes at lagnatin. Nagpositibo siya kalaunan sa Mpox at nagpapagaling na ngayon sa bahay. Ang isa pang bagong kaso, 12 anyos naman na batang lalaki na galing sa Calabarzon. Nakitaan siya ng sintomas noong August 10, gaya ng rashes at ubo hanggang sa magpositibo rin kalaunan sa Mpox at nagpapagaling din sa bahay. Sa kabila ng pagdami ng kaso ng Mpox, nilinaw naman ng Department of Energy or Department of Health na wala silang planong magpatupad ng lockdown. Paliwanag ng DOH, di gaya ng COVID-19 na pwedeng makuha sa hangin, iba naman ang mode of transmission ng Mpox na naipapasa lang sa pamamagitan ng close physical contact. Pinagpaliban muna ng Kamara ang pagdinig sa mahigit 2 billion pesos na proposed budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Sa hearing kasi kahapon, nagkainitan sina Vice President Sara Duterte at ilang kongresista dahil hindi niya sinasagot ang mga tanong tungkol sa 125 million pesos na confidential fund na ginastos ng OVP noong 2022. Base kasi sa report ng Commission on Audit, mahigit 73 million pesos ng pondo ang dinisallow o nakitang may irregularidad sa paggasta. Pero giit ng bise, naisumite na nila ang lahat ng kailangang dokumento para rito. Wala na rin daw confidential funds sa hinihingi nilang budget sa 2025, kaya hindi na raw dapat ito pinag-uusapan. Dahil dito, tumanggi na siyang sagutin ang iba pang tanong ng mga mambabatas tungkol sa issue. Napikon tuloy ang mga kongresista, kaya pina-defer ang hearing at itutuloy na lang sa September 10. Humihingi po... Basa-basa, 14. Sige. Umarangkada na ulit ang pagdinig ng House Quad Committee kaugnay sa issue ng pogo at iligal na droga. Inaasahang haharap muli ang nasa kustodiya ngayon ng Kamara na si Cassandra Leong. Siya ang kasama ni Sheila Leal Guo na nahuli sa Indonesia at dawit din sa operasyon ng ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Bukod kay Ong, una nang humarap sa pagdinig ng Senado kahapon si Sheila Guo. Dito niya idinitalye kung paano sila sumakay ng van nina Alice at Wesley Guo mula sa Tarlac at nagpalipat-lipat ng bangka hanggang makarating sa Malaysia. Kinumpirma rin niya sa hearing na magkaiba sila ng tatay ni Alice Guo. Pero hindi niya alam kung nasaan na ito ngayon.
Kinumpirma ng Bureau of Immigration na nasa Jakarta, Indonesia, si dismissed Banbantarlac Mayor Alice Guo. Sabi ni BI Commissioner Norman Tansingco, mula Batam ay lumipat ng Jakarta si Guo. Kaugnay niyan, magkakausap natin si Bureau of Immigration spokesperson, Dana Sandoval. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali po sa inyo. Base po sa nakuha niyong report, Ms. Dana, kailan lumipat si Alice Guo sa Jakarta at ano yung sinakyan niya papunta rito? Yes, mukhang doon po sa monitoring natin with Indonesian authorities around the same time na umalis po si Sheila Leal Guo doon sa Batam ay doon po lumipat ng Jakarta itong si Alice Guo. Doon din po sa pagkaka-describe ni Sheila doon sa mga pangyayari. Naghiwa-hiwalay po sila at balak po sana nila na bumalik ng Singapore kung saan mukhang meron po silang kakilala doon, kakuntsaba, na nag-a-assist po sa kanila while they are in Singapore. It seems like around this time, Alice also traveled via airplane, a domestic flight from Batam Island all the way po to Jakarta. So, pero hindi po na monitor or nahuli considering na dumaan po siya ng airport? Doon po sa kanila, ang kausap po natin na law enforcement is immigration. So while the subject is still inside the country po, hindi pa po nila kinukuha. But any attempt to leave the country or cross po yung borders, kagaya po ng ginawa ni Sheila, at ni Cassandra, doon po sila magkakaroon ng jurisdiction and they would be able to return Alice and her brother immediately to the Philippines. So pwede siyang magpaikot-ikot na lamang po sa loob ng Indonesia? Mukhang lumiliit na po yung mundo ni Alice kasi of course limited din ang time natin. Kung hindi po ako nagkakamali, just 30 days ang ating allowed stay in Indonesia as Filipinos na visa-free. So may time limit po yan na umaandar. And if she is not able to depart the country by that time, dagdag pa po yan sa rason para hulihin at i-deport po siya ng Indonesian immigration. Sa ngayon po, Indonesian immigration has information that she is considered illegal alien in their country because of misrepresentation. Meron siyang Philippine documents, meron din siyang Chinese documents, and alam po nila yung mga kaso na kinakaharap po nila dito sa Pilipinas. So yun po ay labas na nga po hanggat hindi dumadaan sa immigration, wala pong authority ang immigration po doon. So ngayon, not sure if you'd be able to ma-answer this, Ms. Dana. So DOJ na po ang dapat naman para dun sa authorities doon habang gumagalaw-galaw siya sa loob. Yun ang dapat tumutok at makipag-coordinate po ang ating Department of Justice sa kanilang kapulisan. Hindi po natin siguro masagot because of course they have their own laws and their own law enforcement. But of course yung Indonesian immigration, which is our counterpart po, nag-commit to return itong mga individual na ito if encountered sila sa mga paliparan. And tinutugis din nila, masasabi natin, kasi tingin natin, ma'am, yung pag-uwi, yung pag-attempt po ni Sheila at saka ni Cassandra na tumawid po pabalik ng Singapore from Batam Island is testing the waters. Gusto nilang malaman kung ano yung posibleng mangyari kay Alice once dumaan siya or dumaan sila sa Indonesian immigration. At ngayon nakita na nila na kapag dumaan sila ay nakaabang na ang Indonesian immigration. So lumiliit na po ng lumiliit yung mundo nila. They're inside Indonesia already. They are unable to just simply cross the border doon, lumipad or take flight to any other Asian country because the immigration authorities there is on the lookout for them already. Sa Senate hearing kahapon, kaugnay po sa pagtakas ni Guo, sinabi ni Senator Raffy Tulfo na malinaw na may immigration crisis sa Pilipinas. Ano po ang aksyon dito ng BI? Ano rin po ang inyong reaksyon doon po sa sinabi ni Senator Tulfo? Well, ito po ay isang valid observation ng ating lawmakers at talagang dati na po natin din nire-raise ito na merong mga areas na maaari pong umalis ng bansa illegally without undergoing proper inspections, kagaya po yung mga tinatawag na backdoor. In fact po, nire-report natin na merong mga
victims of human trafficking that are repatriated from scam hubs in Myanmar and Cambodia na nalalaman po natin through the back door nagsisialisan, similar dun sa ginagawa nito. Circumventing immigration procedures kung saan po immigration is we all know po immigration is found in formal ports sa mga paliparan po and formal seaports but not doon sa mga baybay dagat and kagaya po nung kay Sheila sa loob ng isang resort na in Zambales allegedly siya umalis. Sa isang panayam po, mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabi po na may mga taga-immigration ang nasa likod ng pagtakas ni Guo at tukoy na raw po ang mga ito. Ano po ang statement dito ng BI? Yes, we are happy po na talagang tinututukan po ng national government itong problema na ito. We are also very willing to submit to the Office of the President as well as the Department of Justice all the information that we have about possible people that might be in connivance dito po kay Mayor Alice Guo. Kasi alam natin na yung dinaanan po niya na ganon, hindi yan basta-basta na parang basta ka na lang pupunta doon at maghahanap ng bangka. May nag-arrange niya. Napaka-elaborate po ng scheme para itong pang-pelikula na ang dami niyang titalunan na bangka, nilipatan na bangka. Very elaborate po yung scheme at hindi ito basta-basta pwedeng i-book lang ng kung sino-sino. So this elaborate scheme is definitely arranged by someone during their escape. Maaring may tumulong, nag-advise, merong pumikit, merong look the other way at gusto po natin malaman whether it be from the immigration, from other government agencies, or from private entities, lahat po ng related dito sa kasong ito ay mahuli at humarap din sa patong-patong na kaso. Doon po sa sinasabing possible or tukoy na yung mga taong ito, ilan po ang pinag-uusapan natin dito, Ms. Dana? Siguro po mas marapat po na Department of Justice ang magbigay ng information. But the information that we have in terms of the methods that were used by Alice Guo and her siblings and Cassie Leong were forwarded to the Department of Justice and the NBI. Ang NBI po ang nagtuloy ng investigasyon. At sa tingin po natin during the inquest proceedings nung dinala po sila sa NBI, maaaring nakapagbigay ng mas marami pa pong information. Itong si Sheila at saka si Cassie doon po sa NBI operatives that are helping doon sa investigation. Kung sino yung mga malalakas ang loob at na mga tao na tumulong po sa kanila. Pero ang involved po ay Bureau of Immigration at bagamat sabi nyo nga po NBI at DOJ, pero I'm sure you were informed. Alam po ng inyong ahensya kung sino-sino po itong posible or tukoy na na-involve po. We have yet to receive information po from the Department of Justice with regards to the investigation of the NBI. But ready po tayo to give the appropriate information kung may kinakailangan pa po sila in terms of prosecution doon sa mga involved, whether it be from BI or from other government agencies. Marami pong salamat sa inyong oras, Ms. Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Sa ibang balita, palaisipan pa rin sa mga otoridad ang karumal-dumal na sinapit ng 14 anyos na dalagita sa Davao de Oro. Pinagtataga kasi siya hanggang mapatay sa loob mismo ng kanilang bahay sa hindi pa malamang dahilan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Sa hindi pa tukoy na dahilan, pinasok sa loob ng bahay at pinagtataga ang isang dalagita sa Nabunturan, Davao de Oro. Naliligo na sa sariling dugo ang 14 anyos na si alias Yet nang makita siya ng ama sa kanilang bahay sa Purok 5, Kabidyanan, alas 8 ng gabi nitong August 26. Kwento ng kuya ni Yet, nasa labas sila ng kanilang tatay nang mangyari ang insidente. Ang mga kapitbahay, nakarinig na lang daw ng tila mga sigaw mula sa bahay nila Yet noong araw na yon. Pero ipinagsawalang bahala rin dahil kasagsagan din noon ng malakas na ulan ang OFW na ina ng biktima. Mga kaibigan at kaanak, hindi pa rin makapaniwala sa brutal na sinapit niya. Ang Nabunturan Police tumanggi munang magbigay ng panayam dahil naipasa na raw nila sa Davao de Oro Police Provincial Office lahat ng impormasyong nakalap sa pangyayari. Pero sinisiguro umano nilang hindi sila titigil
hanggat hindi nalalaman kung sino ang tunay na salarin para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng walang kalaban-labang dalagita. Patay din sa pananaga sa barangay Miyanay, Ibisan, Capiz ang 37-year-old laborer na si Isidro Benedicto Serino Jr. habang ginagamot sa ospital. Nagtamo ng taga sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima mula sa 48 years old na kapitbahay na si alias Joe, isang magsasaka. Tumakas pang suspect pero naaresto rin sa hot pursuit operation. Na-recover naman ang bolong ginamit at lalagyan nito. Ayon sa kanya, nakainom na ang biktima ng bumili sa tindahan ng may bitbit na bolo. Nagkasagutan sila hanggang sa managarawang biktima. Dahil dyan, kinuha na rin niyang kanyang itak at nagkainitan. Nasa kustodiya na siya ng Ibisan PNP. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang muka ng balita. Alam mga kapatid, talagang nakaka-proud na moment para sa Pilipinas. Bibiyahe na pong celebrity fashion designer na si China Mamawal para sa New York Fashion Week. At syempre, bago yan, may pa-send off tayo sa kanya dito sa studio. China, congratulations! Hi MJ, thank you. Thank you for having me. Huwag mo kami kakalimutan ha, pa-New York pagkatapos ng pagsakop mo sa mga fashion magazine at pagdamit mo sa lahat ng malalaking celebrity kasama ng SB19. Talaga, ngayon maging New York Fashion Week ka naman. Yes, I'm so excited. How did this come about? Actually, they've been inviting me for the last few years, but I wasn't ready. But this year, I said, okay, gagawin ko na siya because I feel like I'm more than ready. Oh, wow. And anong design mo ang makikita natin doon? It's actually a secret pa, but it's a 20-piece collection. 15 female, 5 males, and then it's spring-summer edition. So I'm very excited because my forte is really fall-winter. Okay. So it's my first time doing a summer collection, summer-spring collection. And it's gonna be New York Fashion Week. So this is China like you've never seen before. Oh, wow. Hindi, Yeah. nakikita natin kasi pati yung mga beauty queen natin, Miss World, name it. Miss Universe, Oh, yeah, Miss Universe, everyone. lahat na damitan na talaga ni China. Yeah. Alam naman natin yan. At yung P-pop, recently, you will launch a collection with one of the rising P-pop female group, which is Kaya. Kaya. So wow. yesterday we officially launched the collaboration. It will be out soon, so I hope you guys can support us. So we did a collaboration with SB19 before, and now we have a new collaboration with P-pop, Kaya. Oh, wow. So ikaw na talaga. Yeah, Ikaw ang dami nangyayari. Oo, bago i-launch sa kanilang fashion, di ba? Pagiging fashion forward ng mga fashion band. era ng Kaya. P-pop, fashion era na ng Kaya. Yeah. Na napakadami ding fans. Grabe. Yes, super. Kahapon punong-puno ang mall. Yes. Maybe more than 1,000 people watched the press con. Grabe. And yeah, we did a runway. First time nilang mag-rampa, so they're very excited. And then kasama din namin dun si First One J, Romampa. Oh, and wow. then today I'm here, and then tomorrow I leave going to New York Fashion Week. Oh, wow. Congratulations. Yung pasukat daw namin ni Michelle Cosim, ha? Yes, Napasukat pa kami, for teka sure. lang. Oo, syempre hindi na kinalimutan yun. But honestly, we're just so proud of you. Where do you see Filipino fashion is going right now through the years that you've been doing it? I really think it's our time. It's the Filipinos' time, not just in fashion, in music, in sports, everything. It's about time na we put the Filipino fashion in the global map. So that's really my goal. My goal, to be an well-known international fashion designer from the Philippines. Oo nga. Oo, nandito ang base mo. Yes. Sa San Juan lang po. Yes. Diba? Sa San Juan, yes. San Juan, Philippines. Oo. But thank you, congratulations. Please do invite everybody to support you. How can we support you sa New York Fashion Week at sa collaboration mo with Kaya? So with Kaya, I hope you guys can support us by buying our merch. It will be available this week. Just follow Wear Casa's page and Kaya's page and website so you can see further announcements. Plus, in New York Fashion Week, pray for us, the whole team, and I'm just very excited. I can't wait to conquer New York Fashion Week. So if you can share and like the online stream and everything, that would be a big help already. Oh, I'm sure marami talagang talagang aantabay sa ilalabas mo 20-piece collection. 20-piece collection, yes. Ayan. So kung summer nakakatuwa, may pa rin ba fringes, ano ba yan? Yeah, pero summer edition, it's China Mamawal. It's still opulent, colorful, vibrant. And then I use different
different techniques and different shapes that we've never tried before. Oh, so, wow. nag-all out talaga kami for the show. Oh, wow. Because it's New York Fashion Week stage. Oo naman. Yeah. Congratulations. Thank Ayan. you. Thank you, China. Alright, magabalik pa tayo sa showbiz. Don't go away. Magandang tanghali mga kapatid. Pangalawa ang Pilipinas sa 53 bansa na panakaibigan ayon sa C-Asia Stats. Ibig sabihin, ang mga Pinoy daw ay madaling kaibiganin. Ang tanong ko sa inyo mga kapatid, paano ka nakaka-attract ng kaibigan? Samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Sa pakikisama, sa paano ka makisama, kunyari pagiging mabait, lungin, gano'n. Siyempre first, kailangan mong maging maayos yung sa sarili mo para kung ano yung nasa sarili mo, hindi yung ma-attract mo sa ibang tao. For example, mabait ka sa sarili mo at alam mo kung paano magmahal sa sarili mo. Siyempre, parang ganun mo rin ipaparating sa iba kung paano mo sila add. Pag kung mabuti ka po sa kapwa mo, magugustuhan ka po nila tapos kakaibiganin ka po nila. Para po sa akin, pagka pares nagre-respetuhan sa isa't isa. You should spread good vibes po and syempre lagi ka dapat maging happy and dapat lagi kang smile para makakaka ka ng, uy, tingnan ka nila tapos nila, uy, mukhang mabait to, ganon. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Mga kapatid, huling 3 gabi na po ng Kapatid Serye at syempre handog ng Dreamscape na High Street at sagad-sagaran na rin ang kasamaan ng kontrabida si Tori. Grabe, may sinabi nga yung guest natin sa Tori ng but. Syempre, doon na muna ako, di ba? Pero, bukod dyan, meron din namang good development sa iba pang mga karakter dahil may nabuong pamilya at may nagkapatawaran. Oh my gosh! Kasama nga natin dito sa studio ang ilan sa mga cast na Cyril Manabat at Meggy Jimenez! Hello po! Pininig naman ako sa pa-update. Roxy is back o nagkapatawaran? Both. Kasi oh my Meron gosh. silang mutual understanding. Yeah. Oh, wow! Parang nare-reciprocate na ni Roxy yung love ni Archie. Gaano kayo first of all, congratulations kasi sobrang Thank you yung support din ng fans, Salamat yung edits po. Thank nila. you, Roxy. We love you. Woohoo! Diba? At Team Poch. Yes, diba? I love you, Team Poch. Yeah, from Grabe. season 9. Ito yun nga parang gaano kayo ka-satisfied sa ending ng characters niyo? Well, ako siguro ate, in terms of Poch kasi having, all the trauma, the sadness, puro iyak lang na iyak si Poch. I feel like yung magiging ending na kailangan nilang abangan is truly deserve ni Poch and Tim. Nagets ko yun. Parang you can't say that, of course, you would always want it happy, di ba? Yeah. The best way. Pero iba yung deserve mo na ending, di ba? Pero I'm happy with the ending that we got. And yun yung kailangan nilang abangan for Tim Poch. And alam ko meron ding kailangan abangan for Roxy. So, yeah. Yung sa ending naman po siguro ng character ni Roxy and ng Roxy, feeling ko super slow burn ng love story nila. Sobra. So feeling ko yung ending din na pupuntahan, rin siya, tama rin siya sa puso. Okay. Happy ka dun sa ending? Happy naman, Okay. happy Pero naman. guys, palakpakan nyo naman yung sarili sa sobrang galing yung Happy, mga happy, actor. happy. Thank you po so much. Oh my gosh, ano bang mga nagbukas na pinto para sa Roxy at Team Poch pagkatapos nito? Anong pwede mo nang ma-share?
Kaya gawin ka na Cyril, di ba? Oo nga, Sai. Opo, pero hindi as Rox G. Oo. Opo. Baka po kasi Oo, ma-interpret. Pero ayun po, may mga new shows and movies po kami ni Jello, individual shows po. So sana abangan and tangkilikin niyo pa rin po. Maraming salamat. Yes, ako naman po, I'm planning to go back doing movies. So, hopefully. Grabe. Oo, dibdiban yung last mo sa Idea First. Diba? Hindi nun. Grabe. Yung sa Film Festival, Sir Percy and Talan. Pero with this, ano yung parang parting words nyo as a group, syempre, doon sa last day ng taping for you guys? Siguro, at the end of the day, we always go back to being grateful lang, not because we have a project that we're doing, but yung samahan din kasi namin, ate. Iba yung samahan namin, especially off-cam. So, kaya medyo mas yun yung nakakamiss and mamimiss namin lalo. Yes, and speaking of po, parang hindi ko rin masasagot yan na parting ways or words. Kasi ngayon pa lang hindi na kami naghihiwalay. Talaga! Ngayon pa lang grabe na po yung bonding namin. Mas lumalim yung samahan, yung bonding moments. Clingy. Yes, naging mas clingy. Sa Friday ba, manonood kayo together? May ganun ba? Depende po sa schedule ng bawat isa. Correct. Pero almost every week may mga, kahit tapos na po yung taping, lagi pa rin kaming intact. So, happy kami na hindi natatapos sa high state yung band ng isa't isa. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Please invite everybody sa huling 3 gabi. Mga kapatid, huwag niyo pong kakalimutan panoorin, tangkilikin at abangan ang mga pasabog po at ang nalalapit na pagtatapos ng High Street. Ang huling 3 araw po, 3 gabi. High Street, the final destination, 9:30 p.m. yan. And sana yun, samahan nyo kami hanggang dulo dahil malapit na. Pero yun, marami pa kayo abangan at peace be with us. Yes, amen. Gusto ko yung peace be with us. Namaste. Namaste! Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. Samantala, kapapasok lamang po na balita, pinapasok na ang mga kawani ng media sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Mismong mga kasapi raw ng KOJC ang nagpapasok sa mga tauhan ng media sa compound. Sa mga oras na ito, tuloy-tuloy pa rin ang negosasyon ng mga pulis para maisilbi na ang arrest warrant kay Pastor Apollo Kibuloy. Abangan ang iba pang mga detalye sa live coverage ng One News. Susunod na po pagkatapos ng ating programa. At yan ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali hanggang bukas dito sa Balitaang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.